Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy sa ating pagbabasa ng aklat na ang pinag-aangkit sa tanglaw ng aklat at sunnah. Dito tayo sa ikatatlong bahagi, ang pagpalikod at mga etika nito. Mayroon itong ilang mga paksa. Ang unang paksa, ang istinja at istijmar at ang pagsasagawa ng alinman sa dalawang ito. Ang istinja ay ang paghuhugas ng puwet at ari gamit ang tubig. Ang istijmar ay ang pagpupunas sa pamamagitan ng malinis na pangpunas na kagaya sa bato. Maaari isagawa ang alinman sa mga ito dahil ito ay napatunayan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa ulat ni Anas na nagsabi, "Kana nabiyyu yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma wa anazatan fayastanji minal ma." Kapag papasok ang propeta sa palikuran, ay nagdadala ako at isa pang bata ng sisidlang yari sa balat na may tubig at maiksing patpat. At siya ay naghugas gamit ang tubig. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 271. Sa isa pang hadith, إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. Kung ang sinuman sa inyo ay papasok sa palikuran upang magbawas, maglinis siya sa pamagitan ng 3 bato sapagkat ito ay sapat na upang makapaglinis. Ito naman ay sa Musnad Ahmad, volume number 6, page 108. Ang parehong pagsasagawa ng dalawang ito ay ang pinakamainam. Ang istijmar ay maaari sa pamagitan ng bato o iba pang katulad nito na mga malilinis at nakapaglilinis kagaya sa papel na pang-iwang, kahoy at iba pa, sapagkat ang propeta ay nagpupunas gamit ang bato at sinusundan ito ng anumang makapagpapalinis. Hindi maaari ang istijmar ng kulang sa 3 ulit na punas ayon sa hadith na inulat ni Salman, nahana ya'ni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin wa an nastanji bi aqal min 3 ahjar wa an nastanji bi raji' aw 'azam. Pinagbawalan kami ng propeta na mag-istinja sa pamamagitan ng kanang kamay, mag-istinja ng kulang pa sa 3 bato, at mag-istinja sa pamamagitan ng tuyong dumi o buto. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 262. Ikalawang paksa, ang pagharap at pagtalikod sa qibla habang nagbabawas. Hindi ipinahintulot ang pagharap sa qibla at pagtalikod dito habang nagbabawas sa disyerto ng walang dingding ayon sa hadith na inulat ni Abu Ayyub al-Ansari na sinabi ng sugo ni Allah, "Idha ataytumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu." Wa qala Abu Ayyub, "Faqadimna ash-Sham fawajadna marahib kad buniyat nahwal Ka'bah fananharibu anha wa nastaghfirullah." Kapag kayo ay magbawas, ay huwag kayong humarap o tumalikod sa qibla. Bagkus ay humarap kayo sa silangan o kanluran. Sinabi na Abu Ayyub, nang dumating kami sa Sham, nakita namin ang mga palikuran na naipatayong nakaharap sa qibla, kaya lumilihis kami sa dakong qibla at humihingi ng kapatawaran kay Allah. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, hadith number 144, at Sahih Muslim, hadith number 264. Subalit, kung nasa gusali
o kung sa pagitan niya at qibla ay may isang bagay na namamagitan, ay walang anuman ito ayon sa hadith na inulat ni Ibn Umar. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baytihi mustaqbil ash-Sham mustadbir al-Ka'bah. Nakita niya ang sugo ni Allah na umiihi sa bahay nito nang nakaharap sa Sham at nakatalikod sa Kaaba. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, hadith number 148, at Sahih Muslim, hadith number 266. At ayon sa hadith na inulat ni Marwan na nagsabi, Anakha ibn Umar ba'irahu mustaqbil al-qibla thumma jalasa yabulu ilay. Faqultu, Ya Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an dhalik? Qal, bala innama nuhiya an hadha fil fada. Ama idha kana bainaka wa bainal qibla shay'un yasturuka fala ba's. Pinadapa ni Ibn Umar ang kamilyo niya nang paharap sa qibla at pagkatapos ay umihi na nakaharap dito. Kaya sinabi ko, O Abu Abdurrahman, hindi ba ipinagbabawal ito? Sinabi niya, abay hindi, bagkos ay ipinagbawal lamang ito kung magbabawas ka sa hawan na lugar. Pero kung sa pagitan mo at ng qibla ay may isang bagay na humaharang sa iyo, ito ay walang anuman. Ibig pong sabihin ng hawan na lugar, hindi ka natatakpan ng anuman, kagaya sa dingding. Ang pinakamainam na iwasan ito kahit pa nasa gusali. Si Allah ang higit na nakakaalam. Ikatlong paksa, ang sunnah na gawain sa loob ng palikuran. Kapag papasok sa palikuran ay sunnah ang pagsasabi ng Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Sa ngalan ni Allah, O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa lalaki at babaeng jin. Sa paglabas ay sasabihin ang Ghufranaka, O Allah, hinihiling ko ang kapatawaran mo. Unang ihakbang ang kaliwang paa sa pagpasok at ang kanang paa naman sa paglabas at huwag ilabas ang aura hanggang sa makaupo sa lupa. Subalit, kung nasa hawan na lugar ay mainam na lumayo at magtago upang hindi makita. Ang batayan ay ang hadith na inulat ni Jabir na nagsabi, Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullahi la ya'til buraz hatta yataghayyaba fala yura. Naglakbay kaming kasama ng sugo ni Allah at kapag siya ay dumudumi, nagtatago siya upang hindi makita. Ito ay nasa Abu Dawud, hadith number 2. Ibn Majah, hadith number 335. At ang hadith na inulat ni Ali na nagsabi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sitru ma bainal jin wa awrati bani Adam, idha dakhala al-khala ay yaqul Bismillah. Sinabi ng sugo ni Allah, ang pagtatakip sa pagitan ng jin at mga aura ng mga anak ni Adam, kapag papasok sa palikuran ay ang pagsasabi ng Bismillah. Ito ay sa Ibn Majah, hadith number 297, at Tirmidhi, hadith number 606. Ipinahayag ni Ahmad Shakir sa Hashiyatu Tirmidhi na Hasan, at ipinahayag naman ni Al-Albani na Sahih sa Sahihul Jami' As-Saghir, hadith number 3611. At ang hadith na inulat ni Anas, kana nabiyyu idha dakhala al-khala'a qala, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Kapag papasok ang propeta sa palikuran ay nagsasabi siya, O Allah, nagpapakup ako sa iyo laban sa mga lalaki at babaeng jin. At ang hadith na inulat ni
Aisha, kana idha kharaja min al-khala'i qal ghufranaka. Kapag siya ay lalabas sa palikuran, ay nagsasabi siya, O Allah, hinihiling ko ang kapatawaran mo. Ang hadith na inulat ni Ibn Umar, ana nabiyya kana idha arada al-hajjata la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ard. Kapag nagbabawas ang propeta, hindi niya itinataas ang damit niya hanggang sa makaupo sa lupa. Ikaapat na paksa, ang ipinagbabawal sa sinumang nagnanais ng palikuran. Ipinagbabawal ang pag-ihi sa tubig na hindi umaagos ayon sa hadith na inulat ni Jabir. Annahu naha anil bawli fil ma'ir rakid. Ipinagbawal ng propeta ang pag-ihi sa tubig na hindi umaagos. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 281, at Sahih Al-Bukhari, hadith number 239. Huwag hawakan ang ari ng kanang kamay habang umiihi at huwag ring maghugas na gamit ang kanan ayon sa salita ng propeta. Idha bala ahadukum fala ya'khudana dhakarahu biyamini wala yastanji biyamini. Kapag iihi ang sinuman sa inyo, ay huwag niyang hahawakan ang ari niya ng kanan at huwag maghugas sa pamamagitan ng kanan. Ito ay nasa Sahih Al-Bukhari, hadith number 154, at Sahih Muslim, hadith number 267. Ipinagbabawal ang pag-ihi o pagdumi sa daan, sa lilim, sa mga harding pampubliko, sa ilalim ng punong namumunga, o sa pinanggagalingan ng tubig ayon sa inulat ni Muad na nagsabi, Qala Rasulullah, ittaqul mala'in at-thalatha, al-burazu fil mawarid, wa qari'atu at-tariq, wa dhil. Sinabi ng sugo ni Allah, pangilagan ninyo ang tatlong gawaing isinusumpa, ang pagdumi sa pinanggalingan ng tubig, daang dinadaanan, at lilim. Ito ay nasa Abu Dawud, hadith number 26, Ibn Majah, hadith number 328. Ang isnad nito ay Hasan. Tingnan ang Irwaul Ghalil, volume 1, page 100. At ang hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng propeta, Ittaqul la'inain, qalu, wa man la'inan ya Rasulullah? Qal, alladhi yatakhalla fi tariq an-nas aw fi dhillihim. Pangilagan ninyo ang dalawang nanunumpa. Nagtanong ang mga sahaba, ano po ang dalawang nanunumpa o sugo ni Allah? Sinabi niya, ang pagdumi o pag-ihi sa daanan ng mga tao o sa lilim nila. Sahih Muslim, hadith number 269. Ipinagbabawal din dito ang pagbabasa ng Quran at gayon din ang pagpupunas ng tuyong dumi, buto o pagkain. Ayon sa hadith na inulat ni Jabir, na hanabiyo ay yatamassaha bi'admin aw biba'ar. Ipinagbawal ng propeta ang pagpupunas gamit ang buto o dumi. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 263. Ipinagbabawal din ang pagdumi sa mga libingan ng mga Muslim. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, La ubali awsatal qubur qadaytu hajati aw wasata suq. Wala ba akong pakialam na dumumi o umihi sa gitna ng mga libingan na kagaya sa gitna ng pamilihan? Ito ay nasa Ibn Majah, hadith number 1567. Ipinahayag ito ni Al-Albani na sahih sa Irwaul Ghalil, volume 1, page 102. Ikalimang paksa, ang hindi ka nais-nais na gawain ng isang dumudumi o umiihi. Hindi ka nais-nais sa pagbabawas ang pagharap sa harap ng ihip ng hangin nang walang harang
dahil baka tatalsik sa kanya ang ihi, at hindi rin kanais-nais ang pagsasalita dahil naiulat na may lalaking dumadaan habang ang propeta ay umiihi. Bumati ito sa propeta pero hindi sumagot ang propeta sa kanya. Ito ay matatagpuan sa Sahih Muslim, hadith number 370. Hindi rin kanais-nais na umihi sa isang bitak o butas sa lupa. Ayon sa hadith ni Qatada mula sa ulat ni Abdullah bin Sirjis, ana nabiyana ayubala fil hajar. Qila li Qatada, fama balul hajar? Qal yuqalu innaha masakinud jin. Ipinagbawal ng propeta ang pag-ihi sa lungga. Tinanong ni Qatada, bakit anong mayroon sa lungga? Sinabi niya, sinasabi na ito ay mga tirahan ng jin. Sapagkat hindi tiyak na baka may nakatirang hayop na nakakapinsala o baka tirahan ng jin na mapipinsala sa pag-ihi. Hindi rin kanais-nais na ipasok sa palikuran ang anumang bagay na may nakasulat na Allah, maliban na kung kinakailangan, sapagkat ang propeta kapag papasok sa palikuran ay iniiwan niya ang kaniyang singsing. Ito ay matatagpuan sa Abu Dawud, hadith number 19, at Tirmidhi, hadith number 1746, An-Nasai, hadith number 5228, Ibn Majah, hadith number 303. Sinabi ni Abu Dawud na ito ay hadith na munkar, at sinabi ni At-Tirmidhi na ang hadith na ito ay hasan gharib. Ipinahayag ni Al-Albani na ito ay daif. Ang pahayag na ito ay daif at hindi maaaring pagbatayan sa paksang ito, subalit mas mainam na huwag magpasok sa palikuran ng anumang bagay na may pangalan ni Allah nang hindi kinakailangan bilang pagpipitagan sa ngalan niya. Ngunit, sa pangangailangan ay walang anuman, kagaya sa pangangailangang dalhin ang pera na may pangalan ni Allah, sapagkat kung ito'y iniwan sa labas ay maaaring manakaw o makalimutan. Subalit ang Quran ay pinagbabawal na ipasok ng nalalantad man o nakatago, sapagkat ito'y salita ni Allah at siyang pinakamarangal na salita, at ang pagpapasok nito sa palikuran ay isang uri ng paghamak. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.